niya. So, ito yung mga stress na sinasabi ko sa inyo kanina guys, 'no. So, yung iba, although yung iba nakaka-move on na, yung iba na-stuck pa sa stress mga ka-pixie. So, nakikita natin na yung iba sa inyo talaga medyo nilalaman ng problema, nilalaman kayo ng responsibilities, nilalaman kayo ng obligasyon, yung iba nagpapatong-patong guys, and parang hirap na hirap kayo na makasurvive, no, or hirap na hirap kayo sa kaiisip kung anong gagawin sa buhay nyo guys, no. So focus on solutions guys, not the problem. And kapag naghanap kayo ng solusyon, hello guys, hello Aries. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong April 1 to 15 para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga mensahe sa inyo, angel messages, mga paparating sa inyo, mga advice sa inyo, mga kapixie. So this is both negative and positive. Sa negative guys, meron ditong stubbornness, matigas ang ulo mga kapixie, no? So pwedeng you might be dealing with somebody na matigas ang ulo, pwedeng sa loob ng bahay nyo, sa tahanan nyo, mga anak nyo kunwari, ganyan, o kaya magulang nyo, kapatid nyo, parents nyo, pwede rin na mga kaibigan nyo, pwede rin na mga kasamahan nyo sa trabaho or kapitbahay nyo mga kapixie. So, syempre wala tayong magagawa do'n, 'di ba? Yung mga anak natin, kailangan tayo yung nagdidisiplina diyan, guys. Maraming nagtatanong sa akin kung wala ba daw subliminal or kung meron daw ba akong subliminal para sa mga anak na matitigas ang ulo. So, wala akong ganyang subliminal, guys, kasi, um ang stand ko diyan, bilang magulang kayo dapat yung nagdidisiplina sa, mga anak niyo. It's your job 'no, it's your responsibility para turuan sila ng leksyon mga kapiksi. So, but yeah, for some of you, kausapin niyo ng mahinahon, ng maayos 'no, if ever man na naka-resonate kayo dito. And kailangan na alamin niyo yung root cause kung bakit sila nagiging gano'n para, ma-resolve yung mga issues niyo, guys, okay. And ito'y paalala guys 'no, na gamitin ang power of your imagination. So, super effective guys. Gamitin ang power of your imagination mga kapiksi 'no, para ma-manifest yung mga bagay na gusto nyo. I-incorporate nyo yung five senses nyo. Kapagka mag-i-imagine kayo or magvi-visualize 'no, what would you see, what would you hear, what would you feel? Kapagka nasa inyo na yung desire nyo, mga kapiksi, okay. So, or pagka magvi-visualize kayo, dapat in-incorporate nyo yung five senses nyo, para talagang feel na feel nyo na it's happening, totoo siya, and then send it out to the universe, and then it will be reflected back to you, mga kapiksi. So, napaka-bisang technique ang visualization or imagination, using the power of your imagination sa pag-attract ng mga bagay na gusto nyong i-manifest sa buhay nyo guys. And ito'y stress mga kapiksi. Stress is dahil sa pag-o-overthink 'no. Kung hindi niyo, iisipin yung isang bagay ng paulit-ulit, hindi kayo ma-stress. So yun lang yun, kung ayaw niyo ma-stress, wag kayong mag-isip. And wag kayong mag-stress ng negative ng paulit-ulit kasi nakaka-stress talaga yan. So, libangin niyo yung sarili niyo guys, i-divert niyo yung attention niyo sa ibang bagay para maputol yung stress niyo, para maputol din yung negative pattern of thoughts niyo, Aries. Okay, so comment down below guys if feeling niyo naka-resonate kayo diyan. So, ito naman ay sa love. Tingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob sa inyong relationship, Aries. So, meron ditong lonely, malungkot guys, no? For some of you, pwedeng malungkot ka, pwedeng nalulungkot yung person mo. Depende sa sitwasyon nyo. Pwedeng LDR kayo, pwedeng nagkaaway kayo, kaya malungkot kayo. Pwedeng may issues kayo or may mga problema kayo, kaya parehas kayong malungkot. Okay? So, mga ganun guys. What else? Tingnan pa natin. Meron ditong compassionate, mga kapiksi. Ibig sabihin nito guys, no? Nag-aalala para sa isa't isa. So, nag-aalala ka sa kanya, nag-aalala siya sa'yo. You care for each other, mga kapiksi.
And another message dito, Aries. Ito naman ay galit. Guys, ito, magre-resonate ito kung magkaaway kayo ng person mo. Meron kayong mga hindi magagandang pinag-aawayan, hindi mga magagandang pinagkakasunduan, kaya nagagalit, no? Siyempre, hindi man kayo magagalit kung okay naman kayo, di ba? So, minsan naman guys, normal lang na magalit kayo sa person niyo kapagka may mga away kayong mga kapiksi. Pero dapat, nire-resolve niyo pa rin 'no, inaayos pa rin para magtagal yung inyong mga, pagsasama mga kapiksi. So, comment down below guys, if naka-resonate kayo diyan. Hanapin natin yung energy ng Aries dito sa deck na 'to habang sina-shuffle ko 'to. Panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker yours. Ito ba? Ito yun. Choronan guys. Tsaka ito no. So ito yung WhatsApp number ko guys, i-chat nyo lang ako dyan. And wag na kayo magpahuli no guys kasi dumadami na yung sumasukses sa money shaker jars. Habang pwede pa tayong mag-deliver guys no, mag-avail na kayo. Habang may panggas pa yung mga sasakyan. So Aries, kaya I represent ng King of Wands. This is both positive and negative. Mga kapiksi, meron din ditong presence ng another earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, maaring may mga ganyang element kayo sa inyong natal chart. Or you may be dealing with other signs. Ito guys, nakikita natin yung ano no, meron kayong paghihirap. Ito mga stress nyo, mga kapiksi. Yung sinabi natin ng mga stress guys no. Pero ito guys, parang feeling ko, sobrang fed up na kayo. Parang nasanay na kayo dun sa stress. Parang nasanay na kayo dun sa negative na nangyayari sa inyo. And pero hindi nyo na siya, parang nagpatong-patong na guys. Na parang naging numb na kayo no. Pag sinabing naging numb, naging manhid. Minsan kasi pag masyadong maraming problema, masyadong maraming iniisip, no? Dumadating dun sa point na sa una, mai-stress, sa una, magwo-worry, no? Magkakaroon ng panic attack, anxiety. Pero habang tumatagal, parang nai-immune yung utak nyo, nai-immune din yung katawan nyo, guys, no? And parang naka-adapt na kayo sa ganong klaseng sitwasyon. So for some of you guys, parang I'm sensing na ganon yung nangyari sa inyo guys. Parang naka-adapt na kayo, nagkaroon na kayo ng acceptance, tinanggap nyo na yung sitwasyon nyo mga kapiksi, no? And magsisimula yan ang bagong simula sa inyo guys, no? Matatapos, mag-end, para kasi nga naging numb na kayo, parang hindi nyo na siya masyadong dinadamdam. So hindi na siya nabibigyan ng focus mga kapiksi. And dahil doon, parang mas magiging maayos yung inyong pag-iisip guys, no? And magsisimula kayo ng panibagong chapter ng buhay nyo, mga kapiksi. So in a way, ganun naman guys yung mga problema sa simula, no? Talagang kapag ka nandiyan yung problema, magigimbal kayo, maaligaga kayo, ganyan. Pero habang lumalaon, habang lumilipas yung oras or panahon, talagang mai-immune tayo and mawawala din yung impact niyan paunti-unti. So yun yung nangyayari sa inyo. And right now, parang nagsisimula kayo ng panibagong chapter, no? Na mas nagiging klaro yung isip nyo, mga kapiksi, mas nagiging klaro at saka parang mas nakikita nyo na yung mga mas magagandang option ba, mga mas magagandang alternatibo, no? Mga mas pwedeng solusyon din, no? Yung iba sa inyo nakakahanap din kayo ng mga solusyon dito sa mga problema na pinagdadaanan nyo, mga kapiksi, no? So nandun na yung pagbangon sa inyo.
mga kapiksi, okay? So, ganun talaga guys, sa simula lang yan, pero habang tumatagal, makikita nyo rin yung mga solusyon sa mga problema nyo, mga kapiksi, okay? And pagdating sa love, sa connection, mga kapiksi, nakikita natin na very harmonious yung inyong relationship guys. Eto guys, merong magbabalik sa inyo na parang bibigyan ulit kayo ng chance ni universe na magbalik yung dating kasiyahan sa relationship, mga kapiksi, as long as fino-focus nyo yan, no? So, kumbaga ibalik or pabalikin yung init guys, no, sa relasyon, sa pagsasama, na sa inyo yan nakasalalay mga kapiksi, sa inyo nakasalalay yung pagiging successful nyo sa relationship guys, okay? And eto guys, no, para as again, no, sa inyo nakasalalay. So, eto nakikita natin na nagiging accountable kayo, mas nagiging responsable kayo sa buhay nyo. So, yung iba sa inyo guys, talagang tinatalikuran itong mga chapter ng puro problema, and wini-welcome nyo yung chapter ng puro opportunities, chapter ng pagbabago, chapter ng mas maaliwalas, mas fresh na buhay mga kapiksi. And parang you are taking the courage, no? Yung iba sa inyo parang makikipagsapalaran kayo, yung iba pwedeng lumabas ng comfort zone, guys, or mag-try ng mga bagong bagay, ganyan, no? Makikipagsapalaran sa buhay, mga kapiksi, alright? So, yeah. So, ito yung mga stress na sinasabi ko sa inyo kanina guys, no? So, yung iba, although yung iba naka-move on na, yung iba na stuck pa sa stress mga kapiksi. So, nakikita natin na yung iba sa inyo talaga medyo nilalaman ng problema, nilalaman kayo ng responsibilities, nilalaman kayo ng obligasyon, yung iba nagpapatong-patong guys, and parang hirap na hirap kayo na makasurvive, no? Or hirap na hirap kayo saka iisip kung anong gagawin sa buhay nyo guys, no? So, focus on solutions guys, not the problem. And kapag naghanap kayo ng solusyon, naghanap kayo ng opportunities guys, dadating yan. Hindi dumadating yung opportunity kapag hindi nyo hinahanap guys, ha? Dadating yan kapag ka naghahanap kayo, mga kapiksi, okay? Alright, so sa mga kapiksi natin na nakaka-resonate and talaga maraming pinagdadaanan guys, just tell yourself, this too shall pass. Lilipas din ito, malalampasan ko rin ito, magiging ma-okay din ako. Yan, so i-type nyo yan sa comment section mga kapiksi. And sa relationship guys, again, no, maganda yung energy sa relationship. This is divine match mga kapiksi. So if meron kayong mga partner or specific person, pwedeng yung partner mo ngayon is divine match mo, or kung kayo naman ay single and nagdadasal ng relationship guys, maaring ipagkaloob sa'yo ay divine match mo, Aries. So mabuti talaga na dapat talaga pinagdadasal natin yung relationship mga kapiksi, no, para maging harmonious, para ipagkaloob talaga sa atin yung relationship na deserve natin, guys. Okay? Alright, so comment down below, Aries, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.